Matapos ang ilang taon, tila natagpuan na ni Joanne ang kaligayahang hinahanap niya sa piling ni Randy, isang seaman na inalayan siya ng marangyang buhay. Sa simula, puno ng kasiyahan ang kanilang pagsasama. Masaya nilang pinupuno ang kanilang bahay ng magagarang kagamitan, palaging dumadalo sa mga social gatherings, at walang inaalalang problema sa pera. Ngunit unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Randy. Naging madalas ang kanyang pag-inom, pagsusugal, at pambababae. Sa bawat gabi ng kasayahan kasama ang kanyang barkada, palalim ng palalim ang kanyang pagbagsak. At ang pinakamasakit para kay Joanne, nagsimula siyang maranasan ang pananakit mula sa lalaking minsan niyang inakalang magiging sandigan niya habang buhay. Hindi na nakabalik sa barko si Randy. Dahil sa kanyang mga bisyo, wala nang tumanggap sa kanya. Unti-unting nawala ang kanilang marangyang pamumuhay at si Joanne ang nagpakahirap upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Naging martir siya, piniling tiisin ang lahat sa pag-asang magbabago pa si Randy. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Isang araw, sa isang mall habang nag-go-grocery si Joanne, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Si Ramon. Nanatili itong binata, ngunit sa kanyang tindig at pananamit, halata ang tagumpay. Na-promote siya bilang supervisor sa kanilang kumpanya, at naroon siya upang dumalo sa isang seminar. Nang sandaling nagkatitigan sila, ramdam nila pareho ang pangungulila. Walang nagbago. Si John pa rin ang babaeng minsan niyang minahal, ngunit hindi na siya sigurado kung ganun pa rin ang damdamin niya. Inanyayahan siya ni Ramon na magkape. Doon, ibinahagi ni Joanne ang hirap na dinaranas niya sa piling ni Randy. Ramdam ni Ramon ang lungkot para sa kanya, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Hindi na siya ang lalaking maaaring magligtas sa kanya. Dahil sa kanilang muling pagkikita, unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob si Joanne na bumangon. Nag-file siya ng annulment laban kay Randy, at sa wakas, natapos ang mapait niyang pagsasama. Alam niyang wala nang babalikan sa kanilang dalawa. Sa bagong pag-asa, nagdesisyon si Joanne na bumalik sa kanilang bayan. Nagpa-transfer siya sa isang paaralan roon upang ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo. At sa kanyang puso, may munting pag-asang maaaring magbalik ang nakaraan, na baka muli siyang mahalin ni Ramon. Ngunit sa kanyang pagbalik, isang katotohanang hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Si Ramon ay engaged na. At ang mas masakit, ang babaeng kanyang pakakasalan ay walang iba kundi ang bunsong kapatid ni Joanne. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang binitawan. Ngunit sa kanilang titigan, dama nila ang bigat ng kanilang pinagdaanan. At doon nagtapos ang lahat. O baka naman nagsisimula pa lang ang bagong kabanata ng kanilang buhay?